Patuloy naman na minomonitor ang level ng tubig sa Marikina River dahil umabot sa Alert Level 2 ang tubig sa ilog. May mga residente na rin ang inilikas dahil sa banta ng pagbaha. At live mula sa Marikina, may express report si Mobile Journal Evan Tarinque. Evan, ano na ba ang water level sa ilog at may naranasan bang mga pagbaha? Niki, nananatili sa 16 meters ang level ng tubig sa Marikina River sa gitna ng ulang dala ng habagat. Ibig sabihin, nasa second alarm ang ilog at inaabisuhan ang mga residente na nakatira malapit dito na lumikas. Nagbukas ang lokal na pamahalaan ng Marikina ng 28 evacuation centers. Kabilang dyan ang Malanday Elementary School na may 664 families o mahigit 3,600 na individual ang pansamantalang nag-evacuate. May itinalaga ring hiwalay na lugar para sa mga alagang hayop. Namamahagi rin ng city government ng libreng gamot pangontra sa leptospirosis. Pero dahil bumaba ang water level ng ilog, may ilang pamilya na rin umuwi para linisin ang kanilang mga bahay. Naka-standby din ang mga bangka para sa posibleng rescue at evacuation, lalo na sa mga lugar na maaaring bumaha. Kabilang sa mga naka-alertong lugar ang Kasay Twin River sa Parang, Bayabas, Kingsway, Bulelak sa Malanday, Homeowners Drive, Mountain View sa Santa Elena, St. Mary Avenue sa Provident, Tanyong Gym, Zinaida Home sa Santo Niño at IVC Safety Center. Sa ngayon, susolusyonan na ang pagbaha sa Barangay Tumana dahil sa hindi gumaganang pumping station dito at nagpadala na ng mobile water pumps ang DPWH. Kung babalikan natin, lagpas tao ang naranasang baha rito sa nagdaang malakas na bagyo gaya ng Ondoy at Ulysses. Niki, patuloy rin minomonitor ng Marikina City LGU ang level ng tubig sa Marikina River at ang sitwasyon sa mga evacuation center. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Niki. Evan, since nasa usapang baha naman tayo, no, kung kayo ang tatanungin, may naging improvement naman ba dyan sa flood control sa Marikina? Anong mga sinabi ng mga nakausap mong residente? Alam mo, Niki, no, pag pumata kasi ng alert level 2 yung tubig dito sa Marikina River, no, kadalasan itong kinakatuyuan natin, no, dito sa may bandang area na to, lumalabas na or umaangat na yung tubig dito. Pero may kita pa rin natin na umangat man yung tubig dito pero hindi niya kinain itong parte ng kalsadang ito. No? So nakita natin siyang tumaas noong pumatak siya ng 17.5 meters kahapon. Yan yung pinakamataas kaya naman umabot dito. No? Pero kung tatanungin natin yung ilang mga residente, kapansin-pansin daw na mas nabawasan yung mga lugar na binabaha dito sa Marikina. Pero yung ilang residente na nakatira talaga sa mga low-lying areas, gaya nga sa may Bulelak Street, hindi mawawala yung takot sa kanila na baka biglang tumaas yung tubig. Kaya naman karamihan sa kanila at mga residente doon, maagang lumikas doon sa kanila mga evacuation center. Nikki. Yan ang express report ni Evan Tarinque live mula sa Marikina City. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.